sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya. Tayo na masama-sama. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalaga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Alam niyo ba ang magandang araw sa Waray? Maupay na adlaw. Maray na adlaw naman sa Bicol. At sa Ilonggo, maayong adlaw. Alas magkakatunog lang pala, no? Uy, si Kuya Eric, oh. Magandang araw po, Eric! Magandang araw sa inyo. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Kahit anong pilit ko kasing intindihin hindi ko talaga maunawaan Ha? Ano ba yung language na ginagamit nyo kanina? Parang alien language yun Nakikinig ako kanina sa inyo doon. Ano ba yung mga lingwaheng ginagamit nyo kanina? Nagkakaintindihan ba kayo? Sinubukan lang po naming mag-usap gamit yung mga dialekto o wikang alam namin. Pero di ba yung mga dialektong sinabi nyo kanina ay mula dito sa ating bansa? Opo, Kuya Eric. Pero meron lang tayong 8 major dialects at ang Filipino ang ating pambansang wika noong 1987. Ah, ganun po pala yun, Kuya Eric. Pero bakit ang dami po nating dialekto dito sa Pilipinas? Oo nga po. Paano po ba nagkaroon ng iba't ibang dialekto? Mabuti pa siguro, pag-aralan natin ang mga tanong ninyo tungkol sa kung bakit ba iba-iba ang ating dialekto. Alam nyo, hindi na kayo dapat magtaka kung ba't marami tayong dialekto at iba-iba rin ang wika sa buong mundo. Yan kasi ay nakasulat sa Biblia At may kaniya-kanyang wika ang bawat angkan noon. Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Genesis 5. Sa mga ito, nangabahagi ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain, na bawat isa'y ayon sa kani-kanyang wika, ayon sa kani-kanilang angkan, sa kani-kanilang bansa. At yan ang ating verse of the day. Kung nakahanda na kayo, pag-aralan natin ang tungkol sa mga dialekto ng Pilipinas. Paano ba nagkaroon nito? At gaano nga ba kayaman ang Pilipinas sa wika? Lahat ng yan ay sa pagbabalik ng KNC Show! Magandang hapon, ako po si Sid Kapulong, naghahatid ng mga balitang mula sa buong mundo.
opisyal na alpabetong Filipino na may 28 letra na kasalukuyang itinuturo sa mga paaralan sa bansa ay unang ipinatupad noong 1987 sa ilalim ng Pangulong Aquino. Ito ay tinawag na makabagong alpabetong Filipino. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ginamit ng mga Pilipino ang baybayin o alibata sa pagsulat. Ang mga Espanyol ang nagpakilala sa atin ng alpabetong Banyaga. Noong taong 1930, ang kilalang scholar na si Lope K. Santos ang gumawa ng abakada na kumakatawan sa alpabeto sa tunog ng Tagalog na salita na binubuo ng 20 letra, 5 patinig at 15 katinig. Taong 2001, inilabas ng komisyon sa wikang Filipina ang revisyon ng alpabeto at patnubay sa spelling ng wikang Filipino kung saan gagamitin ang mga letrang C, F, J, N, Q, V, X at Z. Hanggang sa susunod, ako po si Sid Kapulo, naghahatid ng mga balitang mula sa buong mundo. Magandang araw mga bata! Ang pagiging artistic ay hindi lamang naipapakita sa pamamagitan ng pagguhit o paggawa ng iba't ibang painting. Sa ating bansa ay may iba't ibang uri ng sining na kailangan gamitan ng estilo ng pagka-artistic para mas mapaganda pa ang artwork natin. Kaya bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong Agosto, pag-aaralan natin ng iba't ibang uri ng sining dito sa Pilipinas dahil ang sining ay bahagi na ng kultura ng ating bansa. Unahin natin ang isang uri ng sining na pwede nating matutuhan dito, ang poetry. Ang poetry o pagsusulat ng tula ay isang parte ng sining na kung saan ito ay naglalayong magpahayag ng saloobin sa pamamagitan ng mga linya na sinasabi sa isang tula. Ang pagsusulat ng tula ay mayroong 5 elemento. Ang sukat. Ito ay bilang ng mga pantig o syllables ng bawat taludtod o lines. Ito ay maaaring mawaluhin o 8 syllables, lalabindalawahin o 12 syllables, at lalabing-animin o 16 syllables. Saknong. Ito naman ay mga grupo ng salita na maaaring binubuo ng 2 o 4 na linya. Ang madalas na gamitin sa pagsusulat ng tula ay 2-liner na tinatawag ding couplet, 3-liner o tercet, at 4-liner o quatrain. Tugma. Ito ay katangian ng isang tula na kung saan ang bawat linya at huling pantig nito ay magkatunog. Isang halimbawa dyan ay ang tulang Ang Tren na isinulat ni Jose Corazon de Jesus. Pakinggan natin. Tila ahas na nagmula, sa impilang kanyang longga. Ang galamay at palikpik, pawang bakal tanso tingga. Ang kaliskis lapitan mo't mga bukas na bintana. Karikatan. Kailangan din itong mataglay ng tulang gagawin natin. Talinhaga. Ito ay ginagamit sa hindi tiyak na pagtukoy sa pinatutungkulan nito o yung sinasabing natatagong kahulugan ng tula. Kung titignan ay parang mahirap gumawa ng tula. Pero hindi naman masamang subukan, di ba? Mas mapapractice pa ang mga kaalaman natin sa ating wika sa paggawa ng tula. At ang pagsusulat ng tula ay kailangan din natin gamitan ng pagiging artistic sa paraan na mas maihahatid natin ng malinaw ang mga mensahe nito sa mga magbabasa at makikinig dito. Kaya mag-explore na rin tayo sa ibang mukha ng sining. Marami pa tayong pag-aaralan mga bata, kaya muli tayong magkita-kita at samahan niyo ulit ako dahil tayo mga batang artistic. Maayong hapon, Davao. Marhay na hapon, Bicol. Mayap agat panapon, Pampanga. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay magandang hapon.
Ginamit natin ang ilang lengguwahe dito sa ating bansa. May kinalaman dito ang pag-aaralan natin ngayon. Aalamin natin ang ilang bagay sa mga lengguwahe dito sa atin. Kaya tara, samahan niyo ako. Magandang hapon po, Tagapangulong Almario. Magandang hapon naman sa iyo, Bensi. Ilan po ang lengguwahe dito sa ating bansa? Noong pang araw, ang sabi nga, meron tayong 171 native languages. Although sa aming pagsusuri ngayon, dahil gumagawa kami sa kasalukuyan ng language map, ay umaabot lamang sa 134 ang aming napipili at inireport sa akin na bawasan naman ng 4. So 130 na lang ang maituturing nating katutubong wika. So ngayon talagang sinisiguro namin na hindi dialect yung listahan, kundi talagang full-blown language. Ano-ano po mga karaniwang lengguwahe dito sa atin? Meron tayong tinatawag na major languages. Ito yung Ilocano, Cebuano, Ilonggo, Waray, Pangasinan, Pampango, Bicol. Ibig sabihin yan yung mga pinakamalalaki ang speakers ang nagsasalita. Sa Mindanao, ang pinakamalaki dyan kung tutuusin na mas native, yung mga Muslim languages. Pinakamalaki ay Maguindanao, Maranao at saka Tausug. At doon naman sa mga non-Muslim, siguro pinakamalaking lumad natin ay yung mga Manubo. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat din, Bensi. Ang dami palang lengguwahe dito sa atin. Pero gayon pa man, iisang bansa tayo na dapat na magkaisa. Naalala ko tuloy yung kwento sa Biblia sa pagkakaroon ng iba't ibang wika. Basahin natin ang Henesis 11:1,7. At ang buong lupa ay iisang wika at iisang salita. Halikayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika. Nanupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ang pagkakaroon ng iba't ibang wika ng bawat bansa ay may mabuti namang may tutulong. Kung ano-ano ito? Yan ang aalamin natin bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo. Yun po pala ang dahilan kaya nagkaroon ng maraming dialekto ang Pilipinas. At marami pa rin po kaming natutuhan ngayon. Ako rin maraming natutunan. Kaya ang ating wika o dialekto ay dapat nating mahalin. Tama ba? Opo, Eric. Okay, ngayon, tungo na tayo sa ating Bible story. Kahapon, natunghayan natin ang pagbuhat at paghagi sa dagat kay Jonas ng mga kasama niya sa sasakyan. At tumigil nga po ang malaking unos sa dagat at nilamon po si Propeta Jonas ng isang malaking isda na siyang inihanda ng Panginoon para sa kanya. Oo, at siya ay napasatiyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. At sa patuloy ng ating kwento, basahin na natin ang nakasulat sa aklat ng Jonas 2:1 hanggang 10. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda at kanyang sinabi, "Tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman sa gitna ng dagat at ang tubig ay nasa palibot ko. Ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay umaapaw sa akin. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayon may, titingin uli ako sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat
ay pumilipit sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, sangpu ng kanyang halang, ay tumakip sa akin magpakailanman. Gayunmay, isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay. O Panginoon kong Diyos, nang ang aking kaluluwa ay nang lupaypay sa loob ko, naaalaala ko ang Panginoon. At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang nagsisilingap ng mga walang kabuluhang magdaraya, binabayaan ang kanilang sariling kaawaan. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin niya ang aking ipinanata. Kaligtasay sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Nanalangin po pala si Propeta Jonas at dumaing po siya sa Panginoon nang siya'y nasa tiyan ng malaking isda. At talagang nagdalamhati po si Propeta Jonas nang siya'y nasa loob ng malaking isda. Dahil may damong dagat na pumilipit sa kanyang ulo, samantalang siya nasa loob ng tiyan ng malaking isda. At hindi nga siya makarelax dahil siya ay nasa ilalim ng dagat. Ano po ba ang sumunod na nangyari kay Jonas, Kuya Eric? Yan naman ang tutuklasin natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Ang ating bansa ay mayaman sa iba't ibang wika. Ang wika o dialekto, lalo ng wikang Filipino, ay ang ating pagkakakilanlan. Dahil dito, tayo ay nagkakaunawaan. Kaya pahalagahan natin ang ating wika. Pero ano man ang wika o dialektong ginagamit natin, ang mahalaga dapat nating maunawaan ay ang salita ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Efeso sa 5:17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos dahil na-translate sa ating wika ang Biblia at ito ay ating naunawaan. Wikang Filipino ang ating wikang pambansa. Gaano ba ito kahalaga sa atin at paano ito pahalagaan? Yan ang pag-aaralan natin bukas kung lolobin ng Diyos. Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling wikang namumutawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan ang buong sambayanan.
hanggang dito muna mga bata. Bukas kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Noticias,